Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan dyan. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa tanong ng isa nating baguhan pa lang po sa nagkaroon ng baboy inahin or pag-alaga ng baboy, si kabayang Arnold Espiso. Ito po ay tungkol sa mixing ng ipa ng mais or yung darak po ng palay at ang feeds. So regarding po sa pagpapakain nito sa buntis na baboy inahin, kung safe po ba, magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Kung yung application na yan sa style of feeding na yan, okay mga kababayan, direct to the point tayo. Ito po ang tanong ni kababayan nating Arnold Espiso, isa pong baguhan sa pag-aalaga ng baboy, no? Sabi po niya ay, Kuya Dudong, tanong ko lang kung pwede ba ipakain sa buntis na baboy ang darak ng mais o kung tawagin pollard. Yun kasi hinahalo ko sa feeds kapag pinapakain ko ang baboy ko. Ang baboy ko, yun na din po pinapakain ko mula nung bagong kasta siya. So ibig sabihin ito po ay baboy inahin. Then sabi kasi ng ibang nagbababoy, nakakalusaw daw dyan mga biik sa tiyan ng buntis na baboy inahin. Okay, so direct to the point tayo ha. Gusto ko lang i-share based doon sa aking mga kakilala na iba ditong kahag-resource ko na nag-alaga din po ng baboy. At disclaimer lang guys, ang sasabihin ko dito sa akin pong munting kaalaman or munting impormasyon ay based lamang din po sa dalawang kaibigan ko or kakilala ko na isang hog resort din dito sa amin. Tungkol po sa pagpapakain ng ating baboy inahin, yung regarding po sa ipa ng mais at ang ipa ng palay. Sa totoo po, magkakaiba po tayo ng karanasan talaga, no? Totoo nga man talaga ang sinasabi na talagang malalim po sobra ang kaalaman ng Diyos natin sa langit na atin pong creator. Kuya Dudong, bakit mo siningit ang salitang Diyos natin sa langit na ating tagapaglikha ng lahat? Kasi po, ganito yan Una, ang akin pong isang kakilala na marami siyang alagang mga baboy inahin. Isang beses pinuntahan namin doon sa kanyang baboyan. Sabi niya, based sa aking karanasan po, hindi maganda na ipakain sa baboy inahin na buntis or kahit pa man ito ay bagong pabulog, either AI or pakasta. Hindi maganda na ipakain ang tahop sa mais or yung darak ng mais. Sabi ko, bakit po, boss? Sabi niya, masilan ang masilan yung similya. Halimbawa, yung isang baboy inahin nagkaroon ng bulog dahil nga naglandi. Masilan ang similya, magaspang ang ipa ng mais. Yan ay based lamang sa aking karanasan. Ganito naman guys ang kanyang dagdag informasyon. Nakunan daw po ang kanyang baboy inahin na yon. Based lang po sa kanyang totoong karanasan. At meron din po akong isang kakilala na nag-alaga po ng baboy. Sabi niya, yung yung kanyang boss ay hog raiser din po dito sa amin. Tapos, kung hindi po ako nagkakamali ng aking pandinig sa dalawa kong tainga, ang sabi niya sa akin, ang baboy inahin po ng boss ko ay simula nung nakastahan or na AI, ipa po ng mais ang pinapakain. Hindi po nakunan ang baboy inahin niya. Ipa ng mais ang kinakain. Ang pinapakain ay sa kanyang baboy inahin. Marami naman daw po ang biik na inilabas sa baboy inahin na yon. Kaya mga kababayan, sinasabi ko po na talaga namang malalim sobra ang pag-aaral dito. Kung atin pong iisipin guys, ito kwento lang to pero sana po magka-idea tayo. Alam ko po na iba-iba po tayo ng karanasan sa atin pong pag-alaga ng baboy pagdating po sa management. Yung unang kakilala ko guys, sabi niya talagang masilan. Nakunan daw po ang kanyang baboy inahin. Tama naman daw ang period of time nung siya po ay nag-EI sa kanyang baboy inahin. Standing heat. Tama guys. Hindi advance, hindi late sa paglandi ang kanyang pag-EI. Tama daw po ang standing heat period na yung time na siya nag-EI. Pero, nakunan daw po kasi ginamitan niya ng pagpapakain ng ipa ng mais. Yun po ang kanyang katwiran. Ang pangalawang kakilala ko naman po na nagsabi, yung isang baboy inahin nila na nakastahan, talagang nagpapakain sila ng ipa ng mais guys. Hindi naman daw po nakunan ang kanilang
sow. At nung time na naglabas na ng mga biik or nanganak na, marami daw po ang biik na isinilang. Guys, ito po, hindi po ito gawa-gawa, kundi ito po ay base sa mga taong nakausap po. Ano? Okay, ang mga baguhan dyan na akin pong kababoy dyan, mga beginners dyan, nais ko lang pong i-advise sa inyo ito bago tayo magtatapos. Ito po, payong kaibigan. Kung gusto po ninyo na gumamit ng feeds na gestation, number 1, kung gusto po ninyong gumamit po ng pure feeds gestation, panahon na sila po, ang mga baboy na yan ay nagbubuntis, pwede. Wala pong problema dyan. Number 2, kung gusto nyo rin po na mag-mix kayo ng gestation at darak ng mais, halimbawa lang, ginamit or ginawa nyo niyang ganyang style of feeding. Nagmix ka ng ipa ng mais at gestation. Halimbawa, nag-ratio ka ng 1:1. 1 kilo ipa ng mais at 1 kilo also na gestation. Kung yung application na yan sa style of feeding na yan ay walang masamang resulta, or kung ginawa mo yan ang style of feeding na yan simula sa pagpakasta mo sa iyong baboy inahin hanggang siya po ay nanganak, kung safe po ang kalagayan ng baboy inahin na hindi siya nakunan, kung okay naman po ang kanyang pagpanganak, ituloy mo yan guys. Yan po ang sinasabi ko na kung ano man ang iyong sariling paraan, ituloy mo. Pero kung nakita mo na mayroong hindi magandang nangyari, na naapektuhan po ang iyong baboy inahin, na nagkaroon ng nakunan siya, naapektuhan ang kanyang pagbubuntis, huwag mong ituloy, ihinto mo. So in summary po mga kababayan, kung matapos na pakastahan o napabulugan ang iyong baboy inahin, kung gusto mong gumamit ng pure feeds, okay. Kung gusto mong gumamit ng gestation with mixing of rice bran, pwede. Kung gusto mo namang gumamit ng gestation na may halo ring ipa ng mais, pwede rin. Pero guys, mga baguhan, take note ha. Ito po ay suggestion ko lang naman sa inyo. Hindi naman po nag-insist ako eh. Masdan mo po sa anumang mixing na iyong ginagawa sa feeding ng iyong baboy inahin. Kung sakaling tingin mo na maganda naman ang resulta sa kanyang pagpanganak na hindi naman nagkaroon ng problema, okay naman ang kanyang sitwasyon at ganun din ang kanyang mga biik during pagpanganak niya sa inahin na yan, ituloy mo po. Pero guys, honest to goodness, dito, Kuya Dudong, gumagamit ka rin pala ng mixing ngayon. Alam niyo po, ito po ang kalagayan ngayon ng aking baboy inahin ay second time na po itong ini-eye ko siya for the future third parity. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, ito, honest to goodness po tayo dito ha, nag-mixing na lang po ako ng gestation Pigrulac po na feeds. Okay, sinasabi ko na po ang feeds dito na ginagamit ko ha. Pigrulac Vital Gestation Hog Feeds. Ito po ang ginagamit ko. Tapos ito po ay rice bran, yung pino ha. Ayan, ang ratio po ay 1 kilo of gestation at 1 kilo also na rice bran. Tapos hinahaluan ko na lang din po pa rin ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Feed stores nationwide. Meron din sa Shopee online at sa Facebook page ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Nasa description po ang link kung paano po ito gamitin sa atin pong mga baboy. Pero guys, hindi ko po ito ipapakain ngayon dahil kakatapos lang pong kumain ni Mama Pig ko ano. Ihanda ko lang po ito para mamaya pong hapon-hapon kapag siya po ay maghahaponan na. Pinapakita ko lang po sa inyo mga kababayang kababoy dyan dahil nais ko lang pong maging totoo sa inyong lahat sa kabila po ng meron pong mga ibang viewers dyan na nangbabash po sa atin, ay sadya naman talagang hindi maiwasan yung mga basher na yan dahil minsan ay talagang meron tayong mga video content na ayaw nilang maniwala sa akin. Pero no problem, okay lang po yan. At least ang mahalaga po ay nagiging helpful pa rin po kayo sa akin kasi po viewers ko pa rin kayo. Maraming salamat po sa mga viewers dyan. Talagang normal po sa buhay natin yan. Given na po yan sa mundo, sa buhay natin sa mundo. So ulitin ko lang po, ako po ngayon ay naghahalo ng Pigrulac Vital Gestation at Rice Bran, yung tahop sa humay na pino. Tapos may halo pong King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Shout out po kina Leonora Tano watching from Malaysia,
Clean Helio Mapas from Siargao, Carlito Burito, Mary Ann Mananday, Mary Jane Agustin, Cecil Santos, D. Ortiz, Maria Eve Guno, at sa inyong lahat viewers, shout out po kaninyong tanan. So guys, yun lang po ang aking masasabi tungkol po sa ating topic ngayon. At kung gusto mong mag-iwan ng iyong mga concern dyan sa iyong karnasan din sa iyong babuyan, ay malaya ka pong ilagay dyan sa comment section below para po malaman din ng ating mga kababayang baguhan pa lang na nagkaroon po sa pag-alaga ng baboy. Kung nagustuhan mo po ang video na ito, huwag mo pong kalimutang i-like at mag-subscribe ka na po kung ikaw mahilig sa pagbababoy show, and then i-click mo po ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago nating ina-upload sa simple video sa pag-alaga ng baboy. Guys, mabuhay po kayong lahat at God bless us all.